Bodega sa Sabon sa Dakota Avenue, nasunog. Upat ka mga rebelde, patay sa enkwentro tali kasundaluhan. Mga armas o gamit sa kalihukan, nasakbit. Usa ka engineer si Cop sa kasong human trafficking. Samtang sa Panabo City, Barangay Kagawan, Giposil, patay. O, klase-klaseng disenyo sa Christmas lanterns, nagkatag na sa nagbayan. Mga kapuso, laing bangga ka na ganitabo sa Diversion Road kaginiyang kadlawon din elf truck gibanggaan ang usa ka motorsiklo. Gitabang gilayon ang driver sa mga motor. Unyang taon-taon mga kapuso, sayron ta ang dugang detalye, labot niya na. Barayaw Davao, Tibok, Pilipinas, labi na sa mga kapuso nagtanaw sa GMA News TV International. Samul ka, susab kita madunggan sa DXGM Super Radio Davao. Live kita din karon sa Barangay Matina Crossing ning Dakbayan. Samtang makauban nato live gapon sa GMA Complex si Kapusong Cherry Manning. Ani ana ang mga naunang ng balita karong adlaw. Bodega sa Sabon sa Dakota Avenue naug daw sa sunog. Itudlong hinungdan, electrical short circuit. Alas 4 kaganang kadlawon, girespondihan sa kabumbiruhan ng bodega sa Sandwich Distributor nga dunay sulod nga sabong panlaba. Human miulbo ang kalayo sulod silang bodega. Kusog kuno ang pagbuto ang nadungog sa mga trabahante. Maayo na lamang nga paspas sa pagresponde sa kabumbiruhan o wala na midako ang kalayo. Ginaimbestigahan pa kung asa nga linya sa ilang kuryente nagsugod ng kalayo ingon man ang danyo sa mong hitabo. Sigara dito. Pero pag-abot mo diya? Maura man to. Daganan ko diri, maura. Ha? Kaya ako sa ikaw na ni. Sulod. Okay, gini. Sabon. Alang sa kainsan sa panahon, gikan sa GMA Weather, mapanganuron og taas ang tsansa nga makasinati og hinay nga pag-ulan ug thunderstorms sa Davao Region karong weekend. Base ka na sa datos gikan sa The Weather Company. Ang pag-ulan epekto gihapon sa Intertropical Convergence Zone. Ug mga adlaw usab handumon ang paghapak sa Super Typhoon Yolanda, usa ka tuig na ang nakalabay. Labing apektado niini ang Visayas kung diin makapilang higayon naglandfall ang bagyo. Ang halapad nga danyo sa Super Typhoon Yolanda nakahatag kini kanatong leksyon nga angay mangandam gayod sa musunod pang posibleng Super Typhoon nga moagi sa nasod. Ug mao ka na ang latest gikan sa GMA Weather, mas plano para sigurado I am ready sa bisyong tinuod sa GMA News. Musunod, upat ka mga rebelde patay sa enkwentro tali kasundaluhan, mga gamit sa kalihukan na-recover. Patay ang upat ka mga sakop sa rebelling NPA human sa enkwentro nga nitabo tali kasundaluhan. Ubay-ubay ka mga armas na sakmit sa militar na itong Martes. Testigo si John Bautista, eksklusibo. Ang upat ka mga wapamailhing nga mga miyembro sa komunistang New People's Army atol sa enkwentro sa Sitio Tubac, Barangay Nomo, Maasim, Sarangani Province, tali mga tropa sa 27th Infantry Battalion, pasado alauna sa hapon adlong Martes. Gituuhang ang naengkwentrong mga rebelde mao ang Guerrilla Front 72 sa Far South Mindanao Region. Gikonsiderang kadaugan sa kasundaluhan ang mga engkwentro tungod nakasakmit usab sila og 12 ka mga long firearms nga gikan sa kalaban. Nakasakmit usab og mga IED, medical and dental equipment o guban pang mga personal nga gamit sa mga rebelde. Ito ay closely being monitored ng ating gobyerno, ng lalo-lalo na ng Armed Forces of the Philippines. Ang upat ka mga patayng lawas, gidala sa punerarya sa Sarangani o ginapaabot pa ang mga mukuha niini nga tagtungod. Ang mga armas o mga landmine ana sa kapulisan alang sa investigasyon. John Bautista ang inyo, testigo. Sa isang biglang nadala ang lahat. Nagigit ang bayan ng mabagsik na unos. Itinumba mga kabahayan. Winasak ang mga ari-arian. Binawi ang buhay. Ang pag-asa pinatay.
Matapos nga ba lupit ng kalikasan upang ang puso ng tao'y magwakas din ng tuluyan? Darating pa nga ba ang bagong pag-asa at ang paghihirap ay matutuntukan na? At tangi, motor o truck nagbangga, driver sa motor, patay. Samtang sa Panabo City, Barangay Kagawad, giposil, patay. Motorsiklo elf truck nagbangga sa Diversion Road, driver sa motor, patay. Testigo si Riel Soroche. Gisulayan pa og salba sa MAA Rescue Group ug mga personal sa Central 911 ang driver sa motorsiklo nga giilang si Giovanni Azucena Fuentes, taga Buhangin ng Dakbayan, human nabanggaan sa elf truck sa Diversion Road alas 3:30 Biyernes sa kadlawon. Sumala pa, nakahunong kuno ang motorsiklo samtang nagulat nga mo green ang traffic light paliko sa MAA apan gibanggaan kini sa naghaguros nga elf truck. Ang kaning driver gikan sa Buhangin, dayon ang kanang motor palipton siya pod naghunong. Wa daw sa kita. So moto na banggaan gid niya. So wa daw sa kita sa nag-stop na ang motor. Sumala sa driver sa elf truck nga si Eugenio Salvo nga wala niya nabantayan ang motor. Gani misulay pa siya og preno. Walay mapakita nga lisensya ang driver sa truck. Samtang ubay-ubay nga kaso ang posibleng atubangon niini. Rial Soroche, ang inyong testigo. Usa ka engineer sikop sa human trafficking, dili mo ubos sa napulo ka mga menor de edad ang sumala pa na biktima nini. Testigo si Sheila Vergara Rubio. Human midangop ang pipila ka ginikanan sa mga menor de edad nga babae dinhi sa Talomo Police Station batok sa usa ka engineer. Gilayong milusad og operasyon ang kapulisan. Sikop si Engineer Danilo Heloa, 57 anyos. Kinsa gitudlo nga gapang-agmi og babaeng dili molapas sa 15 anyos nga iyang bayaran og 10,000 pesos bugti sa iyang pakighinawa. Nag-start ni last 2013. So ang style man gud niya kung ang primero ani ang sa kabayot nga dili minor nagdalag babae sa iya mo to yung kakontak niya unya ang atong minor 14 years old or magamit na niya 10,000 yang bayad. Papangitaon usab kuno niya ang mabiktima og laing batanong babae nga maoy sunod biktimahon. Miyerkules sa gabi, gilitag si Engineer Heloa sa usa ka motel sa Times Beach ning Dakbayan. Unya kung medyo guwapa, unya minor 13 o 12 ana. Unya guwapa, imo niya 20,000 iyang bayad. Engineer Heloa, hugot nga milimod sa maong pasangil. Kaila ka to nga nagreklamo sa imo ha? Ha? Lagi kita na. Pero asa, dito ka nagkapan. Ha? Dito ka nagkapan. Oh, puraysa. Pero katong bata. Wa ka rin. Puraysa sport. Pero katong Kay gawang ko tong na-comment ko ba? Sa ako nito, neto ko dito kay hindi magugop. Kaya dito ko nag-CR kay monto na yung kompleto nga mga gamit ka na sa CR. Ginawa ko ka ulit sa balay kay traffic man. Ang mga minor de edad nga biktima, gilayong giintrigo ngadto sa batan sa DSWD, samtang ang suspect gilayong napasakahan og kaso. Sheila Vergara Rubio ang inyong testigo. Mga kapuso ug mga adlaw ipahigayon ang welterweight boxing championship sa Almendras Gym, Davao City. Mga boksidor nga mosalmot gipailam una sa weigh-in ug gi-check up sa doktor ang panawas una pa man ang kompetisyon. Tibok adlaw sa Sabado ipahigayon ang welterweight championship nga anaa sa 12 bouts. Sagad sa mga boksidor gikan sa Davao, Jansan, Cebu, Cagayan de Oro ug ubang tang lugar. Aduna usab team gikan sa Thailand aron makigsangka sa ubang boksidor. Kini nga aktibidad libre sa publiko sa Almendras Gym, Davao City. Actually nga, free to the public, walang bayad para na siya maingganyo ng mga newcomers at mga hilig sa boxing. So, pati na po mga parents na gusto boxing, so, panahon na nila yung mananaw boxing, mag-witness sa boxing, kung naman sila yung mga anak na gusto mag-boxing, ay libre mo ko na siya.
Usa ka kagawad sa Panabo City gipusil patay. Patay usab ang usa sa mga mamumuno. Testigo si Riel Soroche. Langko pa ang kabanay sa napatayang si kagawad Julius Alforque sa barangay Kaganguhan, Panabo City. Human kini gipusil sa duha ka suspitsadong nakamotorsiklo at ubangan sa usa ka fast food chain sa barangay Santo Niño sa Mong Lungsod alas 6 kagabi. Gisundan kuno ang biktima ug pag-abot sa lugar didto na may atake ang mga mamumuno o gipusil sa makadagang higayon si Alforque. Karon wa pa jud idea namo kay ngani kalit pang kay hitabo. Wala siya na mention nga kalaban. Wala man pud. So sa yung trabaho ng sir ng barangay. Oo, sa barangay kay siya may kuan sa peace and order. Chairman sa peace and order. Sa diyang pasibat ng mga suspitsado, naabtan kini sa may responding pulis nga si SPO3 Jimuel Angla ug napatay ang usa sa mga suspect nga giilang si Alfredo Escuto, 27 anyos, residente ra usab sa maong syudad. Atol sa pinusilay, samdan usab si SPO3 Angla ug usa ka bystander nga si Alfredo Hain. Hinuon, luwas na sa makuyang nga kahimtang ang duha. Nung mamarig na yung putok, kagad siyang pumunta doon. At nakita niya nga na itong namatay na assailant ni Councilor Alforque ay andun pa, ay kasalukuyang pang binabaril itong konsyal na to. Ay napilitang bumuot ng baril si SPO3 Jimuel Angla. Sa inisyal nga investigasyon sa Panabo Police, posibleng personal nga bangi ang ugat hinungdan sa maong pagpamusil. Riel Soroche, ang inyong testigo. 52 anyos kababae og duha ka lalaki sikop sa bypass operation sa Santa Ana Police. Testigo si Donna Timbal Sinahon. Human sa usa ka bulang pagpaniid, arestado kini mga suspetsado sa pagpayhot og ilegal nga droga pinaagi sa bypass operation sa kapulisan sa barangay 31-D Davao City. Nailan silang si Maribel Bulang, 52 anyos, Muhammad Umbana alias Bata, 32 anyos, ug Edwin Avas, 42 anyos kinsa pulos nagpuyo sa Prog 7-A, barangay 31-D. First time na dakpan, then known na ni ilang mga pangalan nga involved aning pagmamaligya og illegal drugs. Notado na. Pipila ka mga sachet sa gituohang shabu nga nagkantidad og kapin 20,000 pesos ang nakumpiska gikan sa mga dinakpan. Ako tinuod mo dagan ko kanang katangnan lang kay makita nimo sa palibot gyud na man gyud siya no, pero ingon nga nagabuhat ko nagatakal-takal ko di man ko makita kay ma'am kay daot man ni akong mata. Ug nay customer pagpapalit, waan lang pud namo. Sa ilang napapalit? Nana ka Cebu. Ha? Cebu. Dugay na ka naga-runner og shabu? Bago lang ko nag-runner na ma'am. Donna Timbal Sinahon ang inyong testigo. Imam gikan sa Mecca, Saudi Arabia, nakikita kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Webes sa gabi, gibisita ni Imam Maher Al-Muwaykili si Mayor Rodrigo Duterte kauban ang mga diplomats gikan sa Saudi Embassy sa nasod. Si Imam Maher unang higayon pa nga bisita sa nasod aron magpahigayon og mga worship ug lectures sa nakadaiyang lugar sa Pilipinas, ingon man pagbisita sa mga Muslim community. Nakikita si Imam Maher sa Mayo tungod kuno sa maayong mga nadungog niini sa pagdumala sa Mayo sa syudad ug ang paghatag niini og pagtagad sa mga Muslim nga nagpuyo sa Davao City. Samtang 16,000 pesos nga usbaw sa suhulan, gipanawagan sa mga mamumuo sa Davao City. Testigo si Donna Timbal Sinahon. Usa ka laundry attendant si Alan Magulinay, kinsa nagdawat og 310 pesos na minimum wage matag adlaw. Ulitaw pa siya apan kulang na kuno kaayon iyang sweldo. Unsaon na lang kuno kung duna na siya'y pamilya. Kung gamay ang ato ang kuhan, ato ang income, usaon na lang, labi na katong ng mga nanay mga anak. So dapat yun patasan. Padayon kunong nagtaas ang presyo sa mga palaliton apan pabiling na kaus-us ang suhulan. Busa gipanawagan karon sa kilusang Mayo 1 kon KMU ang 16,000 pesos na national minimum wage matag bulan. Pero nakita namin na mas magiging epektibo ang pakikibakang ito kung magkakaroon ng pagsasanib ng lakas ng uring manggagawa sa pribado at publikong sektor. Ang suhulan dili pa igo sa iyang adlaw-adlaw nga panginahanglan sa iyang pamilya,
nga ato na gibuhi nga mga anak. Suportado usab sa mga trabahante ang maong panawagan. Hugot nga mosuporta ni ining pagduso o paglaban ni ining 16,000 national minimum wage kay tungod kini mao ang karapat-dapat sa kanatong mga isip mga trabahante. Dapat masulong gyud ang kuan minimum wage increase. Kung padayon kunong magpakabuta-bungol ang gobyerno labot sa mulo sa mga mamumuo, usa ka halapad nga lihok protesta ang plano nilang buhaton karong umaabot sa Nobyembre 20 aron padayong isinggit ang ilang panawagan labot usbaw sa suhulan. Ako si Donna Timbal, senahon ng inyong testigo. Sa saka coal-fired power plant sa Davao del Sur, sugya katakdang sugda na sunod tuig. Testigo si Sara Hilomen Velasco. Usa ang Therma South Energy nga coal-fired power plant sa Davao del Sur sa gipasigarbo ni Presidente Noynoy Aquino atol sa iyang speech sa Philippine Development Forum on Bangsamoro. Gipaabot nga maghatag kini og 300 megawatts nga dugang power supply alang sa mga lugar sa Zamboanga, Surigao, Misamis, Soctargen, Caraga ug Davao. So pagsulod ani mga baseload power plants na barato, comparatively cheaper ang iyang rates, mas makadaginot in the long term ang mga konsumidor sa Mindanao. Malauman ang kumpanya nga dako ang matabang niini sa base load kun ang labing gigamit nga load alang sa supply ngadto sa mga consumers. Masolusyonan sab ang mga rotational blackout. Ma-adjust na siya kay ma-secure naman nato atong base load. So ang hydropower plants nato di na pud siya mag-work as tirelessly as before. Kay kabaluman tanong, hydropower plant depende siya sa ulan kung may ulan or depende siya sa tubig. So karon, even though maabot ang summer, even walay ulan, naagya po tayo kuryente tungod sa atong baseload power plant. Pagkakaroon ana sa testing o commissioning phase ang planta sa dili pa kinibuksan alang sa commercial operation sa unang bahin sa 2015. Sara Hilomen Velasco, ang inyong testigo. Klase-klaseng disenyo sa parol, mapalit na sa nagkadaiyang lugar sa syudad. Unsa kaha ang halinon nga disenyo, sayron ta sa report ni Helen Quinanola. Kabahin na sa tradisyon sa pagsaulog sa Pasko ang pagbitay ug parol sa nagariang balay sa atong mga kapuso. Dinhi sa Dakbayan, dagsa na ang mamaligya ay ug parol. Klase-klaseng disenyo ang kapilian sa mga mamalitay. Tungod niini, doble kayod ang mga tendero sa paghimog disenyo sa mga parol. Siyos po, ma'am, kumusta? Okay po, maka-binta-binta po. Compared last year, mas daghan bang namalit karon or gamay lang? Mas okay karon kay akong nakuanan murag nagsugod namang gyud pamalit lahi sa una. Aron nindo tan-awon, pinasahi nga mga materyales nga klase-klase ang color ang inang ginagamit sa pag-adorno sa mga parol. Gikan 100 nga to 700 pesos ang kantidad sa matag parol. 70 pesos ang labing barato. Tuig 1928, gihimo kining parol nga gama sa kawayan sa usa ka Francisco Stanislao, usa ka tendero og asin sa Pampanga. Gigama lang ni siya sa kawayan diin ang bugtong source sa ito ang ginapasigal lang ni inino ang kandila. Nagamit niya siya sa matag misa kung dunay Pasko ug later on na-adapt na sa mga Pilipino ug hangtod karon gani nagkaring disenyo na ang mahimo ni ining parol. Alang kang Rosemary, nagasimbolo ang parol sa panaghiusa tungod dinhi nahimong usa ang tinguha sa ilahang pamilya. Siyempre, kalipay. Mahatag jud ang kalipay kay pag-abot og human na mo pagkuan sa parol Nano kay kwarta. Makabayad na po sa utang. Helen Quinanola, ang inyong testigo. Sa natin sa pagkatod ng mga balita. Mas gipalapdan pagkaroon ng pagkatod sa mga balita, bisan asang bahin sa nasod. Mas aptik, lalong o nagkaiusa sa pagkatod sa mga balita nga angay masayran. Lakip na din ang serbisyong tinuod. Kami, kauban ang katawang Pilipino. Tibok Nasod. Nakatutok na. 24 oras. Sugod karong November 10 sa GMA. Mga kapuso, nahimo na ninyong kauban ang testigo alagad sa kamatuoran sulod sa 15 katuig. Apan karong Lunes, ato nang ablihan ang bagong dagway sa pagbalita pinagi sa bagong titulo sa atong news program. Dili makaikyas ang matag anggulo, detalye o issue basta ang igmat nga mata na sa testigo ang mututok. Bag-o o daan man nga tigbalita, makasalo sa matag tinuod nga aksyon. Usa,
Isip pagsulod sa mga lawom ug bas determinadong pagkuhag balita sa atong katilingban, panahon na aron ang inyong national o regional newscast matahi pinaagi sa usa ka 24 oras. 24 oras Southern Mindanao. Ang batikang news anchor na si Tech Ocampo dili gihapon mapugan sa pagpangunag hatod sa labas nga balita sa inyong tugkaran. Ubanan siya sa nagabalik ni news anchor sa GMA na si Sarah Hilomen Velasco. Kini nga pedestrian lane temporary. Mga lawom, lapad ug balansing paghisgot sa mga special report, investigative assignment. Yak-an sa inyong mga abtik nga mga reporter. Matag bulan, dili lang isyu sa barangay ang inyong masaksihan, kundi tanang istorya nga dunay kalabutan kanato. Sa Lunes, alas 5:05 sa hapon, inyo nang masaksihan ang 24 oras Southern Mindanao nga baguhay lamang gianunsyo atol sa Partners Lunch ni atong Huwebes. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Thank you for your support and hopefully kasama niyo mula rin kayo sa 2015 because you can be assured all of the innovations and creativity that before the creation of TV ay mararamdaman niyo po yan dahil nagtitiwala po kayo sa akin. Maraming salamat po. John Paul Siniel ang inyong testigo nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sa paghawa sa testigo sa kahanginan, nakauban na sabdato sa kapino sa katuig si kapusong Cherry Manning. Apan sayod kini nga dunay siya ilaay mga plano nga makapalipay kaniya o makadugang sa iyang kalambuan sa iyang personal nga kinabuhi. Busa kapusong Cherry Manning, aniya ang among init nga panghinaot. Sa pagsulod ni Cherry Manning sa Kapuso Network, una kining nahimong segmento sa Una Kabay, Una sa Balita. Paspas ang nangaging panahon, nahimo siyang co-anchor sa maong morning show. Apan gumikan sa iyang kalidad sa paghatod og impormasyon, mas gipakusgan pa og nahatagan kini og oportunidad nga mahimong kabahin sa alagad sa kamatuoran uban ang testigo nga si Tech Ocampo. Kapintuig kanamong nakauban sa testigo Kapusong Cherry. Hamubo lang man nga panahon apan sa among kasing-kasing, mutatak ang atong panag-uban sa paghatod sa serbisyong tinuod. Sa imong desisyon nga motutok na gayod sa imong negosyo, among panghinaot nga padayon kanamong mahimong kapuso. Daghang salamat, Kapusong Cherry. Cherry, gikan sa kinatibukang pwersa sa GMA News and Public Affairs sa testigo o sa Lunes 24 oras. Good luck kanimo, Cherry, o we pray and hope for happiness and more success sa imong kinabuhi. Thank you, Ted. Thank you, mga kapuso. Dagan salamat sa GMA. Sa tanan mga nagasuporta sa GMA Testigo, Una Kabay, forever, kapuso. Thank you. Good luck, Cherry. Thank you, Ted. Og mga kapuso, 48 kaadlaw na lang una magpaskog mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw ug alang sa pa mga balita mag-log on sa www.gmanetwork.com. Sa mga nitutok sa testigo, daghang kayong salamat. Ako si Tech Ocampo sa Lunes at tangi ang 24 oras Southern Mindanao.